Hi guys, welcome to our medyo kakaibang video. We are here right now at Baguio City. Actually, this is one of my sweetest escape kapag medyo nalulungkot tayo at medyo nafo-frustrate because what happened to Gilas Pilipinas actually nakaka-frustrate in a way, in a sense na nakakahinayang. Actually, I am frustrated not because we didn't win against Brazil, but because may mga sinisising players like Japet Aguilar, like Justin Brownlee. Actually, sa pinakita ni Justin Brownlee, siguro naman napatunayan na niya na he is the right one. From the beginning, alam naman ng mga PBA fans yan, ng mga basketball fans na Pilipino, na ako talaga Justin Brownlee ako from the beginning. If we will choose, dahil nga hindi pinapayagan si Jordan Clarkson to play as a local, so we have to play him as a naturalized player kahit naman may dugong Pilipino talaga siya. But for me, naging vocal ako. At dahil dito halos kamuhian ako ng mga fans ni Jordan Clarkson. Alam kong mas popular si Jordan Clarkson. He is the most popular choice because of his status as an NBA player. He will be a popular choice, more popular than Justin Brownlee. But yung mga locals, kilalang kilala na si Justin Brownlee. And Justin Brownlee, kilalang kilala niya yung mga locals. Iyon yung number one kasi para sa akin na advantage ni Justin Brownlee compared to Jordan Clarkson. Yun naman yung sa akin. Kaya Justin Brownlee talaga ako. Maraming nagsasabi, ito nga sinend sa atin ni Samantha Corpus. Ang sabi daw ni Truth Hurts, pag retire na, wag na piliting maglaro. Nasasayang yung effort ng ibang players na magagaling at yung taon na iintayin para makapaglaro sa Olympics. Lahat nasasayang dahil sa iisang player na nagkakalat. Sabi niya yung bashers, grabe mag-comment. Sabi ng mga bashers, kung pang NBA ang laro ni Brownlee, bakit nahirapan siya sa Brazil at natalo ang Gilas? Ito siguro ang ibig niya sabihin. At bakit daw kinuha pa si Japet kung pwede naman si Baltazar? Mas magaling pa daw kesa kay Japet. Paborito kasi ni Cone si Japet, pati si Amos. Iman lang pinalaro ni Cone, matangkad at may shooting si Amos. Actually, kapag natatalo ka talaga, ito talaga yung mapapansin sa'yo. Maraming mga magko-comment na ganyan kapag talo ka. Pero kapag galing ka sa panalo, kita nyo naman when we beat Latvia and when we almost beat Georgia. Actually, para sa akin, tinalo natin ng Georgia. Paglabanin tayo ulit ng Georgia, tatalunin natin yan. Without the quotient na kailangan, tatalunin natin ang Georgia. Pero ito nga, dahil nga natalo tayo against Brazil, may makakapo na talaga sa mga maling desisyon ni Coach Tim Cone. And hindi natin masisisi yung mga fans dahil sobrang passionate. Kaya nga tayo one of the most passionate people pagdating sa basketball. Mahal na mahal natin ang basketball pero alam naman nating mali itong mga to. Yung mga comments na yan about Japet Aguilar, alam naman natin that we don't have the luxury to prepare kagaya ng luxury na nakuha natin before the World Cup na 3 months, 4 months tayong nag-prepare for that tournament. Ito, ilang linggo lang tayong nag-prepare for this Olympic qualifying tournament. Wag naman sana nating sisihin ang PBA. Bakit sasabihin ng iba? Inunan nyo pa kasi ang PBA. Ano uunahin ng mga yan? Nanghihingi nga lang tayo ng mga players sa PBA dahil wala naman tayong team. Wala naman tayong team na kagaya nung dati na may mga college players tayo na inaalagaan ng SBP under Coach Tab Baldwin. Nasa na yung mga players na yon? Actually, hindi naman talaga mahirap i-sustain yung ganong klaseng program dahil basketball is so global. Napakadaming bansa na kayang bayaran yung ibang mga players na magagaling sa Pilipinas para pumunta sa kanilang bansa. And ano naman ang gagawin ng SBP? Hintayin ba nila yung mga players na yun para bumalik at mag-practice kung kailan may tournament na? So, PBA talaga. Hindi natin mahihintay yung mga players na umalis. At napakahirap i-sustain yung program na sinimulan ng SBP under Tab Baldwin because pagkatapos ng college careers ng mga yan, mag-aalisan at mag-aalisan yan because when they talk about money, saan ba pupunta yan? Kundi, of course, dun sa pinakamalaking or kung kaya silang pasweldohin, syempre dun pupunta yan. So, sabi ko nga, mahirap i-sustain. So, for me, I don't know how you will react, pero
PBA is still the answer. So yun nga, ang problema, we don't have much time to prepare for the Olympic qualifying tournament. Unlike doon sa World Cup, sabihin ko sa inyo, yung team na ito na binuo ni Coach Tim Cone, if they have the luxury of having 3 months preparation for this tournament, Olympic qualifying tournament, I think we can beat Brazil. Dahil pansin niyo sa third quarter lang tayo natalo against Brazil. And mangyayari, this team is still new. Wala pang 1 year magkakasama tong mga players na to. Pero yung plano nga ni Coach Tim Cone na ito pa rin yung pagsama-samahin to prepare for the next World Cup, this will be something na pwede nating i-look forward, because with the experience na nakuha nila sa Latvia, yung feeling na kaya pala nating makipaglaban against the European team at kaya nating silang talunin, malaking bagay ito para sa ating Gilas Pilipinas. And for Japet Aguilar, yun nga, sabi ko, hindi lang naman si Japet ang medyo hindi gumanda ang laro. Sabay-sabay actually hindi pumutok in the third period. The turnovers, ayokong magbanggit ng players kasi sensitive yung mga fans natin about their favorite players. Kapag may nabanggit akong players, they will react. Sabihin ko na lang na hindi nagsabay-sabay yung mga players ng Gilas Pilipinas, particularly in the third quarter. In the first period and in the second period and in the fourth quarter, lumalaban tayo. Talaga lang yung third period, yun yung naiwan tayo ng Brazil. Yun talaga yung salarin, kaya tayo natalo. Pero kung nakailusot natin ang third period at nanalo tayo kontra Brazil, may chance tayo against Latvia. Latvia talaga, ang talagang handang-handa tayo. So, actually I'm praying that FIBA will allow Justin or Jordan Clarkson to play as a local. Imagine him and Justin Brownlee playing together. Meron na tayong specialist in the 3-point area. If we will have a 3-point specialist, mas madali ito para sa Pilipinas. So I think ito yung kailangan nating paghandaan. Of course, we will play within the system still. Dahil pag si Coach Tim Cone, he is a system coach, talagang manalo-matalo, hindi bibitaw yan sa system niya. But on a broken play, we still needs a specialist. Ito yung kailangan natin. At ito naman yung sinasabi ng mga ibang fans ni Jordan Clarkson, that Jordan Clarkson is more of a specialist than Justin Brownlee. But Justin Brownlee, he can do everything, can give you so many things. He's not a specialist, that's why he's not in the NBA. But kung nagkaroon siya ng tsansa sa NBA, he is a type of player na tatagal ng 10 years, 12 years, 14 years in the league because he is doing everything right. At kung ano ang nawala kay Justin Brownlee playing in the NBA, iyon naman ang nakuha ng ating bansa, lalong-lalo na ng Barangay Ginebra at ng Gilas Pilipinas, having Justin Brownlee playing for our country. So, again, masakit. Actually, kaya nga ako napadpad sa lugar na to. Okay, so pagbalik ko, we will discuss the PBA draft at magre-react tayo sa mga napili ng bawat koponan. Justin Baltazar, Cedric Barefield, RJ Abarientos, napakadami pa, David Defonso, Kalen Johnson, napakadami pa. So the league will be balanced sooner or later. Makikinabang dito ang PBA, makikinabang dito ang mga PBA fans. So thank you sa mga nagtiyaga sa PBA, yung patuloy na sumusuporta sa PBA. Thank you very much. And I am so excited for all of these players na sasabak sa PBA. See you soon, guys. Thank you for watching this video.